Pwede na siguro rito. Malayo naman tayo sa mga kabahayan eh. Ano yung kubo dyan? Medyo malayo naman yan sa atin, tsaka nakatago naman tayo rito sa Talayban. Mukhang wala rin namang mga tao eh. Madilim na loob niyan eh. Sige na, Sunny. Ilabas mo na. Nanunuyo ng lalamunan ko eh. Ba't di na lang muna kasi tayo maglampungan at nang mabasayang labi mo? Sira ulo. Ang dami mong paandar. O baka naman hindi mo talaga dala. Kaya ayaw mo pang ilabas. Mamaya niya nakumpis ka na pala dun sa nadaanan nating checkpoint. Uy, hindi ah. Tinago ko kaya na maigi to. Oh, eto. Nandito. Ano yan? Biblia? Lintik pare. Kailan ka ba nagbalik loob? Simula pa nung ginusto ko na marating ang langit. Bakit? Paulit-ulit naman nating nararating ang langit ah. Sige na, labas mo na kasi yan. Bagal mo. Nandito na nga eh. Oh. Oh, ayan. Ayop ka, tol. Naisip mo yung katarantaduhang yan? Damo, inipit mo sa Biblia? Demonyo ka nga talaga. Bakit naman? Si Moises nga. Tumayo sa harap ng nasusunog na damo. Ano yun? Lakas ng tama? Tsaka buti na to. May libreng papel pa tayong pagrorolyohan. Sige na, simulan na natin. Dami niyo pang ebas eh. Oo na. Etong si Baby Loves ko talaga eh. Oh. Di makapaghintay. Oh. Etong sa'yo, ma'am. Eto naman sa'yo, parang Jimmy. Salamat, Stol. At eto? Akin. Eto na ang posporo. Oh, Ay, sa wakas. Ayan. ayos na. Tinamaan ka nga naman ng lintik. Bakit mo inagis yung posporo nang di pinapatay? Tulungan niyo akong patayin to. Ito yung mga damo rito. Ang bilis kumalat ng apoy. Hindi natin mapapatay to. Tumakbo na tayo. Buwis talaga. Bilisan nyo! Aabutan tayo ng apoy! Parang may humahabol yata sa atin. Ano bang sinasabi mo? Wala namang ibang tao rito eh. Tsaka, lago tayo kapag nahuli tayo ng mga taga rito. Tumakbo na lang kayo! Mga puiset! Hello po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Leslie ng San Pablo, Laguna. Nag-email po ako sa inyo para i-share ang mga kalokohan ko sa buhay. Mga kamaliwang naghatid sa akin sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Alam ko magiging masama ang tingin sa akin ng inyong mga listeners. Pero ayos lang po. Maiintindihan ko sila dahil masama nga naman akong tao at babae noon. Ang akin lang magbigay ng babala para sa lahat ng mga nakikinig. Ito po ay nangyari noon pang 2002. 17 years old pa ako nito, Sir Jupiter. Neneng-nene pa talaga. Pero basag na ang direksyon sa buhay. Lunod na lunod ako noon sa iba't ibang bisyo. Alak, yosi, damo at pati pagpapainit sa kama. Pariwara talaga. Isang araw po ay nagyaya ang boyfriend kong si Sunny. Kakukuha lang kasi niya ng kotse sa tulong ng daddy niya. Rich kid po kasi ang boyfriend ko. Road trip daw kami kasama ang isa pa naming tropa na si Jimmy. Mula Marikina ay nilagpasan namin ang Antipolo. Tapos nagtuloy-tuloy pa kami sa mabundok na talagang bahagi ng Rizal. Noong maggagabi na ay huminto kami sa isang baryo para kumain. Naisip na rin muna naming umiskor ng konting damo sa isang talayban. At doon, nangyari ang di namin inaasahan. Ano ba kasing nangyari? Sino ba kayo? At bakit biglang nagkasunog sa talahiban? Hindi po namin alam, Kapitana. Napadaan lang naman po kami dito sa road trip namin eh. Malay ba namin magkakasunog pala ron? Imposible ang sinasabi niyo eh.
Imposible magkasunog na lang bigla sa bahaging yon. Eh malay nyo naman po, baka may nagsigalang na hindi nyo alam. Tapos kumalat ang apoy. Paano magsisigay ayaw sa apoy ng mga nakatira roon? Napakalaking problema na ginawa nyo. Ganito na lang po, Kapitana. Babayaran ko na lang po kung magkano mang nasira sa sunog na yon. Mabuti na yun. Para rin malinis ang pangalan namin. Mapakita namin wala talaga kaming kasalanan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam kung gaano kalaking problema ang dinulot nyo. Hindi basta-basta mga taong ginambala ninyo. Kapitana, kung sino man po sila, baka pwede namin silang kausapin. Umalis na kayo. Ayoko madamay pa kami sa galit nila sa inyo. Tahimik silang naninirahan dito sa lugar namin. Payapa ang ugnayan namin sa kanila. Tapos biglang ganito. Huwag kayong mag-alala. Sila mismo ang tutugi sa inyo. Ang labo naman po ng... Natigil sa pagsasalita si Sunny nang titigan siya ng matalim ng kapitana, kaya hindi na lang kami nakipagtalo. Lumabas na lang kami ng barangay hall. Kita namin noong naapula na pala ang apoy sa talahiban. Bagamat nalaman naming natupok pala ang kubong nakita namin, wala ni isa man lang sa mga tao ang lumapit sa amin. Tinitignan lang nila kami ng masama habang naglalakad. Yun nga lang, bilang mga patapon sa lipunan noon ay hindi na kami tinatablan ng konsensya o hiya. Ang totoo, nagpipigil pa nga kami ng tawa. Pigil dahil ayaw rin naman naming kuyugin ng mga taga roon. Bad trip naman, oh. Ba't kasi aanga-anga ka, Jimmy? Sira tuloy happy-happy natin. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Hayaan na! Experience na rin yun. Sira ulo. Eh mukhang may nasunog pa yata tayong bahay eh. Baka may namatay doon. Gusto ko nga sanang kausapin yung mga taga ron sa kubo para mabayaran. Eh mukhang ayaw naman ni Kapitana. Pinagbantan pa tayo ng lintik. Oo nga eh. Tutugisin daw tayo. Para namang natatakot tayo sa mga ganon. Kung makikipagbasagan ng mukha, edi sige. Kaya nga eh. Tsaka, pera na sana yung ibibigay ko. Tatanggi pa ba sila? Di basta-basta mga tao raw. Eh baka mga baliw. Teka, sandali. Ano na namang problema mo, Jimmy? Mukhang may nakasunod yata sa atin. Ikaw, Tol. Kanina ka pa, ha? Eh ano kung may nakasunod sa atin? Hayaan mo lang. Kung magsisimula ng gulo, eh di palagan! Tsaka saan ba kasi yung sinasabi mo? Wala naman eh. Nakalayo naman na tayo sa mga kabahayan ng barangay. Doon. May kumaluskus doon. Saan? Wala naman. Meron nga. May hayop gubat ba rito banda? Highway na to eh. Wala nang ganun dito. Siguradong tao yan. Sinong nandyan? Sinong nandyan? Sumagot ka! Hindi mo kami matatakot! Tanga! Lumabas ka dyan! Kung ayaw mong akong lalapit sa'yo! Aso? Aso ba talaga yan? Bakit napakalaki at napakapula ng kaliwang? Sir Jupiter, agad akong kinilabutan nang lumabas sa may halamanan ang isang aso. Malaking aso po yun at maitim. Naglalaway tapos nanlilisik at namumula ang kaliwa nitong mata. Ang kanan ay nakapikit lang. Siguro ay hindi iyon nakakakita. Medyo madilim sa bandang kinatatayuan namin pero naaninag namin siya dahil sa liwanag ng gasuklay na buwan. Asong ulol yata yan eh! Okay. Relax lang tayo. Malapit ang kotse. Huwag tayong tatakbo. Baka mas lalo yan at habulin tayo. Huwag kayong kikilos ng pabigla. Baka magulat yan. Dahan ang lakad.
Ayan na siya. Takbo na! Diretso sa kotse! Bilis! Maswerte kami kasi napakalapit na namin sa kotse noon. Ang isang pinto sa may likuran ang nabuksan ni Sunny kaya doon na kami nagsumiksik papasok. Agad naming nasara ang pinto bago pa man makalapit ang aso. Subalit hindi ito basta nagpaawat, Sir Jupiter. Binabangga niya talaga ang kanyang katawan sa pinto at bintana ng sasakyan. Problema ng asong yun. Malala pa sa ulol to eh. Ano bang tinutunga-tunga mo dyan, Sunny? Paandarin mo ng kotse! Sumibat na tayo! Lecheng lugar to? Teka sandali. Heto na. Nagawang patakbuhin ng jowa ko yung kotse. Muntik pa nga niyang mabundol yung aso pero nakalundag ito palayo. Ang akala namin noon ay tapos na ang problema namin sa kakaibang hayop na yun, subalit Akala ko talaga mahahabol tayo ng aso na yun. Buti malapit na yung kotse. Nakakabaliw tong gabi na to. Una nakasunog tayo ng talahiban. Tapos sinabol tayo ng malahalimaw na aso. Isipin mong ikukwento natin yan sa ibang tropa. Malamang, di maniniwala mga yun. O ano? Uwi na ba tayo? Wag na muna. Di pa tayo nakakapagsaya masyado eh. Hanap muna tayo na mapapwestuhan. Tapos ano? Magsusunog na naman tong si Jimmy? Move on na, uy. Tapos na yun. Pass na yun. Leslie? Jim, Oh, ba't bigla kang namutla dyan? tingnan niyo sa gilid ng daan. Ha? Sa bandang likod natin. Anong? Yung aso? Bulag ang isang mata. Siguradong yan din mismong humabol sa atin kanina. Ako kinakabahan na sa asong yan ha. Paano niyang nagagawang habulin tayo? Bibilisan ko ng konti. Anak ng, nakasunod pa rin siya. May mali talaga sa asong yan. Anong gagawin natin? Sagad na sa speed limit takbo ko eh. Hindi ko na pwedeng bilisan. Jimmy, hinda mo siguro ang balisong mo dyan. Sayang, di ko nadalang baril ni Daddy. Kanina pa sana sabog ang bungo ng hayop na yan. Oo, sige. takang-taka kami kung paanong nakakahabol ang aso sa kotse namin. Isa pa ay bakit kami nito hinahabol gayong hindi naman namin ito sinaktan. Tuloy-tuloy lang sa pagpapaharurot si Sunny, tuloy lang din sa paghabol ng aso hanggat sa nanlaki na lamang ang mga mata ko nang makitang lumundag ang hayop at kumalabog sa bubong ng sasakyan. Nakakatakot na yung asong yan. Ano ba kasing trip niyan? Kumapit kayo! Papatalsikin ko yan! Anong binabalak mo? Heto na! Kapit! Yung aso! Tumalsik pa harap! Ngayon, humanda ka sa akin! Sasagasaan kita! Buisit ka naman, Sunny! Akala ko ba sasagasaan mo? Ba't mo biglang preneno? Tignan ninyo! Nasaan na yung aso? Teka, tao? Sir Jupiter, nang biglang pinreno ni Sunny ang kotse, kitang-kita naming tumalsik ang aso mula sa bubong papunta sa gitna ng kalsada. Kaya naman talagang naguluhan kami nang makita ang isang lalaking bumangon mula sa simento. Karaniwan po ang hubog ng katawan at magulo ang buhok. Pero kapansin-pansing pikit ang kanang mata. Siguro po ay bulag. Hinimas-himas nito ang ulo, napakatalas din ng tingin ng kaliwang mata niya sa amin. Hindi kami makagalaw sa kinauupuan namin sa loob ng sasakyan. Kahit nasa labas lang siya ay ramdam ko ang kilabot sa kung ano ang pwede niyang gawin. Tumatakbo na siya papunta sa may gilid ng kalsada! Tama ba yung nakita natin? Paano naging tao yung aso? Hindi kaya minamaligno tayo? Anong maligno ba ang sinasabi mo, Jimmy? Bagong milenyo na!
Naniniwala ka pa sa mga ganyan? Hindi ako naniniwala sa mga ganon. Ang kaso nga lang, kitang-kita ng mga mata natin eh. Dilat na dilat tong mga to. Tingnan mo pre, at hindi pa nga tayo sabog eh. Kung ako lang sana o isa lang sa atin ang nakakita, baka masasabing naluwangan lang ng tornilyo. Pero tayong tatlong nakakita eh. Tayong tatlo. Ano yun? Sabay-sabay tayong tinakasan ng katinuan? Tama na yan. Ang totoo, Sunny, kahit ako hindi na rin talaga magandang kutob ko eh. Gusto kong ikaila. Pero nakita kasi natin. Nakita natin naging lalaki yung aso. Lintik! Sirang-sira ng gabi ko! Gabi nating tatlo kamo. Ay, punyetang aso yan. Sige na, balik-balikin na tayo. Noong gabing yun, umuwi na nga po muna kami. Gaya ng inaasahan, sermon ang inabot ko kay tatay. Kaya naman, umalis din ako ulit. Dumiretso ako kay Ate Bella. Pinsan ko po siya sa mother's side. Taga Pampanga po si ate. Nagpunta lang siya noon sa Marikina para makiramay sa pumanaw niyang kababata. Doon po siya tumuloy sa bahay ng isang tiyahin namin. Anong kalokohan na naman ba kasing ginawa mo, Leslie? Hindi ka naman sisermonan ng tatay mo kung wala siya nakitang mali. Ate Bella naman eh. Pati ba naman ikaw, sasermonan mo rin ako? Gumala lang naman ako. Yun lang. Ano bang mali ron? Anong oras ka umuwi? Kani-kanina lang mga 2:00. Oh, kita mo na? Tapos nagtataka ka kung bakit ka pinagalitan ng tatay mo? Siyempre nag-aalala sa'yo yun. Boyfriend ko naman pong kasama ko, ate. Hindi naman niya ako pababayaan. Sinong boyfriend? Yung Sunny na isa pang siraulo? Ate naman eh. Leslie, nag-aalala lang ako para sa'yo, sa kinabukasan mo. Hindi kasi talaga pwedeng magpatuloy ka sa landas na yan. Oh, Leslie, nandito ka pala. Madaling araw na. Anong ginagawa mo rito? Hello po, Tita Trining. Wala lang. Bumisita lang po ako kay Ate Bella. Ilang buwan na po ba yung tiyan ninyo? Magpipitong buwan na. Nako, malapit na pala. May baby na pinsan na kami ni Ate Bella niyan. Ang galing mo rin yan, no? Iniiba mong usapan? Ate, wag ka nga. Teka, ano ba kasing pinagtatalunan ninyong dalawa? Ito po kasing si Leslie. Inumaga na ng uwi. Ayun, nasermonan na naman ng tatay tapos tumakbo rito. Diyos ko naman, Leslie. Ilang ulit na nating napag-usapan. Hindi ka pa rin nagtitino. Bakit pa kasi hindi mo maiwan-iwan yung mga barkada't nobyo mo? Ayusin mong buhay mo, Leslie. 17 ka pa lang. Ikaw rin magsisisi kung hindi ka magtino. Kasi, sa kanila lang ako masaya. Leslie, Wala namang kwenta si tatay eh. Laging wala sa bahay. Tapos ngayon malaman-laman kung may ipinalit na pala kay nanay. Leslie, umiyak ka lang. Makikinig kami ng Ate Bella mo. Noong oras na yon ay naibuhos ko lahat ng sama ng loob ko sa mundo. Tahimik lang na nakinig ang pinsan ko at ang tiyahin naming buntis. Tuloy-tuloy lang ako sa paghagulhol hanggang sa wala na akong maiiyak. Pagkatapos ay pinapasok na ako ni Ate Bella sa tinutuluyan niyang kwarto roon kina tita. Ang tiyahin naman namin punta na sa kwarto nilang mag-asawa. Ate, salamat talaga sa pakikinig. ayos lang. Para sampat naging pinsan mo ako, di ba? Sige na, tulog na tayo. Nang makapagpahinga ka na. Babalik pa ako sa burol ng kaibigan ko bukas eh. Sige po. Ha? Ano yun? Nagulat kami ni Ate Bella nang may marinig kaming kaluskos. Batay sa tunog, mabilis po itong kumikilos paakyat sa dingding pagkatapos ay may narinig kaming mga yabag sa ibabaw ng bubong. Kabado kaming lumabas ng kwarto ni Ate Bella. Kumuha kami ng tigi-isang kutsilyo sa kusina. Pagkatapos ay lumabas kami sa pinto papuntang likod bahay.
May lamesa po roon at yun ang pinatungan ni ate para silipin ang bubong. Ano po ba yun? Hindi ko alam. Pero kinakabahan ako masyado. Naku ate, baka akyat bahay na yan. Baka nga. Tara, silipin natin. Ano nakita mo ate? Pusa. Pusa? Hindi naman mukhang yabag ng pusa yung narinig natin kanina. Leslie, kumuha ka ng asin sa kusina. Bilisan mo. Asin? Aanin nyo naman. Basta't gawin mo na lang. Sige po. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Ate Bella. Kinuha ko ang lalagyan ng asin sa kusina tapos bumalik ako sa labas. Ate, eto na oh. Andyan pa ba yung pusa? Wala na. Pero mabuti nang makasigurado. Ba't mo sinasabi yung asin dyan sa bubong? Hindi magandang kutob ko sa pusang yun eh. Palagay ko, inaaswang si Tita Trining. Aswang? Seryoso ka dyan? Naiintindihan ko kung hindi ka naniniwala. Pero oo, malakas ang hinala kung inaaswang si Tita. Teka sandali ha, sabuyan ko lang din ng asin ng buong bakuran. Natulala ako sa mga sinabi ni Ate Bella. Bigla kasing kumalampag sa isip ko ang naging karanasan namin ni Sunny at Jimmy. Naalala ko ang itim na asong humabol sa amin, pati na ang lalaking biglang sumulpot sa gitna ng kalsada. Nagsimula nga pong ikutan at sabuyan ng asin ni Ate Bella ang bakuran. Inuna niya ang likod bahay tapos pumunta siya sa may kaliwa. Nakasunod lang ako hanggang sa nakarating na siya sa may harap. Napadako ang tingin ko sa kalye sa harap ng bahay hanggang sa kapitbahay sa tapat. Doon ay nanlaki ang mga mata ko nang may makitang pamilyar na lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Yun po talaga mismo ang lalaking bigla na lang lumitaw sa gitna ng kalsada sa harap ng kotse ni Sunny. Ang lalaking bulag ang kanang mata. Hindi. Paano siya nakarating dito? Sinundan pa niya ako? Pero, imposible. May problema ba, Leslie? Anong tinitingnan mo dyan? Ha? Kasi may kakaibang lalaki doon. Nasaan na yan? Ba't biglang nawala? Anong kakaibang lalaki bang sinasabi mo? Bigla na lang pong nawala ate eh. Pero kanina nakita ko, tumitingin-tingin dito sa bahay. Hindi magandang kutob ko dyan sa sinasabi mo ha. Sige na, tutuloy ko lang to. Tapos, pumasok na tayo kaagad. Ipinagpatuloy ni Ate Bella ang pagsasaboy ng asin. Pagkatapos ay agad na nga kaming pumasok ng bahay. Sinilip namin sina Tita Trining at ang kanyang asawa sa kanilang kwarto. Mahimbing naman silang natutulog, kaya bumalik na kami sa tinutuluyang silid ni Ate Bella. Paano mo ba nasabing inaaswang si tita ate? Yung pusa lang naman yung nakita mo sa bubong, di ba? Hindi kasi tugma ang narinig natin mga yabag. Sigurado akong yabag ng mga paa ng isang tao yun. Tapos nang silipin natin, pusa lang nakita natin. Idagdag mo pang may nakita kang kakaibang lalaki. Tama na kaya ang pagsasaboy ng asin para hindi na siya bumalik? Yan ang di ko sigurado. Pero sa narinig ko kasi sa mga kwento-kwento, asin ang isa sa mga pangunahing pantaboy ng aswang, maliban pa sa bawang. Sige na, tulog na tayo. Naantok na ako eh. Pumikit ako nang gumugulo pa rin sa isip ko ang kakaibang lalaki, Sir Jupiter. Mabuti na lang at nakatulog naman ako dahil na rin sa pagod. Napakarami kasi talagang nangyari nung gabing yun sa loob lang ng ilang oras. Subalit mas matinding pagkagimbal pa pala ang tatambad sa akin pagkagising. Pasado 6:00, antok na antok pa ako noon. Nagising na lang kami ni Ate Bella nang malakas na nagkakakatok ang asawa ni Tita Trining sa pinto ng kwarto. Anong nangyayari? Ang aga naman manggising ni Tito. Teka, sandali. Bubuksan ko.
Tito, ano po nangyari? Namumutla si Tito na nakatayo sa harap ng pinto. Sabi nito, "Si tita ninyo, wala na." Nagulantang kami ni Ate Bella sa narinig. Hindi namin malaman kung paano nangyaring wala na si tita. Maski si Tito ay hindi rin masabi kung paano nangyari yon. Kaya naman taranta kaming pumunta sa kwarto nilang mag-asawa. Kita naming nakahinga lang si tita sa kanilang kama, subalit kapansin-pansing maliit na ang tiyan nito. Kung titignan ay parang hindi ito buntis. Kinabahan kami ni Ate Bella, kaya lumapit kami. Ano bang nangyari dito kay tita? Ba't parang nawala ang pinagbubuntis niya? Teka, titingnan ko. Oh, Leslie, tingnan mo. Yung bandang puso ni tita. Ano yan? Sugat? Sugat ba yan? Hindi lang basta sugat yan. Talagang binutas ang sinapupunan ni tita para makuha ang sanggol. Binutas? Ibig sabihin... Ang aswang. Nasalisihan niya tayo. Nawindang ako sa ipinahayag ni Ate Bella at lalo pa akong nasindak nang mapatignan sa doktorang bangkay ni Tita Trining. Totoo nga, Sir Jupiter. Wala na roon ang kanyang dinadala. Noong araw rin yun ay inasikaso namin ang burol ni Tita. Nakikiramay kami sa inyo, Leslie. Ano pala kasing nangyari sa tiyahin mo? Hindi ko alam kung paano ko ikukwento eh. Kahit ako, naguguluhan din talaga. Labo. Anong klaseng sagot ba naman yan? Ganito kasi. Inaswang si tita. Inaswang? Oo. Kaya nawala yung sanggol sa sinapupunan niya. At eto pa, hindi kayo maniniwala rito. Naalala niyo yung lalaking bigla na lang sumulpot sa daan? Yung pagkatapos mapatalisik yung aso mula sa bubong ng kotse? Anong meron dun? Nakita ko siya kagabi sa tapat ng bahay ni na tita. Seryoso ka ba dyan? Paano ka naman niya natundon dito? Hindi ko nga alam eh. Imposible naman kasing nasundan niya ako rito galing pang Rizal. Baka naman na malikmata ka lang. Hindi yun guni-guni, Sunny. Talagang sigurado ako sa nakita ko. At sigurado akong siya yun. Maniwala naman kayo sa akin. Kung tutusin, hindi naman malabo yung sinasabi mo. May kakaiba naman kasi sa taong yun eh. Ganito na lang. Pag-uwian o kapag walang ginagawa sa school, pupunta kami rito. Para naman kahit paano, hindi ka malunod sa kung ano-anong iniisip mo. Ganoon nga po ang nangyari. Madalas sina Sunny at Jimmy sa burol ni Tita Trining. Ramdam ko nga lang na ayaw ni Ate Bella na naroroon sila kahit pa wala naman silang ginagawang masama. Hanggang sa sumapit ang ikalimang gabi ng lamay. Pinagpahinga muna namin ni Ate Bella si Tito noon. Kaming magpinsan lang ang naiwang gising kasama na sina Sunny at Jimmy. Leslie, bumili muna siguro tayo ng konting pang snacks para naman may maibigay kayo kapag may dumating na makikiramay. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko na ang pambili. Salamat, Sunny ah. Sige. Samahan na lang kita sa bakery. Jimmy, dyan muna kayo ni Ate Bella. Lumabas nga po kami ni Sunny at lumakad sa kalye ng subdivision. Pakay naming puntahan ng malapit na bakery. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Libing na sa Makalawa. Handa na ba kayo? Oo. Naihanda na namin ni Tito ang mga kailangan. May naupahan na rin siyang mga jeep na sasakyan ng mga maghahatid. Kaunting tiis na lang. Makakalabas na ulit tayo. Miss na kita eh. Iba naman yata yung namimiss mo eh. Siyempre, kasama na yun. Teka, Sunny, tignan mo doon. Ha? Saan? Doon sa ilalim ng poste sa unahan. Ano ba kasing... Ha? Hindi. Siya yan. Sabi ko naman sa'yo eh. Sigurado ako sa nakita ko nung nakaraan. Siya talaga yun.
Tara! Bumalik muna tayo dun sa bahay. Dali! Tumodo ang kilabot ko nang makita ang lalaking bulag ang kanang mata. Nakita na rin yun ni Sunny kaya sigurado na akong hindi lang ako namamalik mata. Taranta kaming napatakbo pabalik sa bahay ni Tita. Punyeta! Ba't andito yun? Anong nangyari sa inyo? Para kayong hinabol ng multo. Yung aswang nasa paligid pa. Ano? Ba't mo nasabi? Yung lalaking sabi ko sa'yo na nakita ko. Nung nagsasabi ka ng asin sa bakuran, nakita namin ni Sunny. May kumakatok. Huwag niyo munang pagbubuksan. Hindi natin sigurado kung sino yan. Ate, natatakot ako. Sino yan? Sino sabi yang kumakatok eh? Hindi kita pagbubuksan agad di ka nagpapakilala. Alam mo, wala ka maluloko rito. Kaya itigil mo na yung kakakatok mo. Ano ba kasi kailangan mo sa amin? Wala nang buntis dito sa bahay na to at kasalanan mo yon. Tumigil na. Mukhang alam na niyang bisto na siya eh. Huwag kayong pakampante. Baka nasa labas pa rin yun. Aray! Ano nangyayari, Leslie? Aray! Biglang sumakit ang tiyan ko! Oh, ba't bigla naman yata? May nakain ka bang mali? Wala naman ate. Kaya napakasakit talaga. Pakiramdam ko hinahalo kayang sikmura ako. Dali na siguro kita sa ospital, Leslie. Mamaya ano na yan eh. Huwag na, Sunny. Abala pa sa'yo eh. Aray ko talaga. Sigurado ka bang kaya mo pa, Leslie? Nahihilo ako. Umiikot ang paningin ko. Jimmy! Ihanda mo yung kotse! Isugod natin si Leslie sa ospital! Ano ba kasi nangyayari? Pero baka nasa labas pang aswang. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin dito si Leslie. Ganito, Jimmy. Ihanda mo ang kotse. Bumusina ka kapag okay na. Tsaka ako lalabas. Bit-bit si Leslie. Ariglado, tol. Bahala na to. Anda ko na lang tong balisong ko. Lumabas nga po si Jimmy, Sir Jupiter. Ilang sandali pa ay narinig ko ng umandarang sasakyan at bumusina. Doon na ako binuhat ni Sunny palabas. Bilisan natin! Yung kakaibang lalaki. Bilisan mo na, Sunny! Opo! Kahit umiikot na ang paningin ko noon ay natanaw ko pa rin ang kakaibang lalaki sa tapat ng bahay. Nakapako ang mga mata niya sa amin, partikular na sa akin. Hindi nagpatinag si Sunny. Dire-diretso na akong dinala sa sasakyan. Bukas na ang pinto sa may backseat. Pinasok niya ako roon at tinabihan ako ni ate. Bumaba naman si Jamie mula sa driver's seat tsaka sa pinalitan ng nobyo ko. Tol, ikaw na muna magpaliwanag sa tito ni na Leslie sa nangyari. Ariglado, pare. Basta mag-iingat kayo, ha. Baka sundan kayo niyan. Ingat ka rin. Baka kayo naman ang pasukin. Kunin mo yung garapon ng asin sa kusina, Jimmy. Bitbitin mo lang. Sige po, ate. Pinatakbo ni Sunny ang sasakyan. Napakasakit pa rin ng sikmura ko pero hindi na ako makadaing dahil sa hilo. Nanlalamig at namamanhid din ang buo kong katawan. Napakasakit talaga ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Konti na lang, Leslie. Makakarating na tayo sa ospital. Konting days pa. Konti na lang. Anong aso yan? Hinahabol ba tayo niyan? Hindi. Yan na naman. Kilala mo bang aso niyan, Sunny? Hindi po, ate. Pero, hinabol na kami niyan dati. Hindi ko alam kung anong problema niyan sa amin. Sa bilis ng takbo niyan, sigurado akong isa yung aswang. Bulag din ang isa niyang mata gaya ng lalaki kanina. Eto na naman. Para talagang hinahalo kayang sikmura ako. Hindi ko na kaya. Diretso mo sa garahe ng ospital, Sunny.
Noong papalapit na kami sa ospital ay tuluyan na akong hinimatay, Sir Jupiter. Hindi ko na po kasi talaga kinaya ang pananakit ng sikmura ko at ang pagkahilo. Hindi ko sigurado kung gaano ako katagal na walang malay noon, Sir Jupiter. Basta nagising na lang ako sa ospital. Nasa tabi ng kama ko, si Ate Bella. Ate, anong nangyari? Nasa ospital ka na. Huwag ka na mag-alala. Ligtas ka na. Anong sabi ng doktor? Walang mali sa kalusugan mo, pero Pero ano po? buntis ka, Leslie. Hindi ko manguya ang mga sinabi ni Ate Bella. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo ko nang marinig ko yun. Kung tutuusin ay hindi naman imposible dahil maraming beses naman nang may nangyayari sa amin ni Sunny. Sadyang hindi ko nang gusto na maging ina kahit pa sabihing mapusok na ako sa tawag ng laman noong mga panahong yun. Husgahan ninyo na ako kung gusto ninyo. Pero yan talaga mismo ang umiikot sa isip ko noon. Yun nga. Walang makitang mali ang mga doktor. Pero palagay ko, may kinalaman yung aswang kaya sumakit yung tiyan mo kagabi. Siguro may ginawa siya sa'yo, dyan sa bata sa sinapupunan mo. Ate, totoo ba talaga yan? Buntis ba talaga ako? Ay, ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ka pa handa, no? Ate, masyado pa akong bata para maging nanay. Eh, nagpapagalaw ka eh. Ano bang inaasahan mo? Ilang ulit ka naman nang napagsabihan tungkol dyan pero di ka nakikinig. Tapos ngayong andyan ang resulta ng pinagagawa mo tsaka mo sasabihin yan? Si Sunny po. Alam na rin niya. Nandun siya kanina nung kinausap ako ng doktor. Naghihintay lang siya ngayon sa may labi ng ospital. Ate, mabububog ako ni tatay nito eh. Ang mabuti mong gawin, kausapin mo muna si Sunny. Alamin mo kung pananagutan niya ba yan o hindi. Tapos, tsaka mo kausapin ang tatay mo. Yun nga po ang ginawa ko, Sir Jupiter. Agad kong kinausap si Sunny nang ma-discharge ako sa ospital. Ilang oras lang naman ako roon kasi nga wala namang makitang mali sa akin ang mga doktor. Leslie, alam mong hindi pwede yan. Masyado pang maaga para maging mga magulang tayo. Alam ko naman, Sunny eh. Pero andito na to. Anong gagawin ko para mawala to sa akin? Eh kung ipalaglag kaya natin, payag ka? Ipapalaglag natin? Oo. Yan nga ay kung sang-ayon ka. Sunny, Binagabag ako ng mga sinabi ni Sunny. Kung ngayon ninyo ako tatanungin, hindi ko gagawin ang ganung pa siya. Ang kaso, bata at siraulo pa ako ng mga panahong yon. Kaya naman talagang mas ginusto kong ipalaglag ang sanggol sa sinapupunan ko. Anong napag-usapan niyo ni Sunny? may plano na po ate. Hulaan ko. Ipalalaglag niyo? Paano niyo po nalaman? Madali lang naman basahin takbo ng mga utak niyong wala sa katinuan eh. Ang tanong, sigurado ka na ba talaga dyan? Opo ate, sigurado na po ako. Yun lang ang paraan para hindi masira ng tuluyan ang buhay ko. Ay, kakainis talaga ang tingin mo sa buhay eh, no? Pero ganito, sumama ka sa akin. Pwedeng sumama si Sunny. Saan tayo? Sa amin, sa Pampanga. Kasambahay kasi ako ron sa isang mayamang hilot. Kung ipapalaglag mo man yan, mabuti nang doon na. Baka kasigurado ako magiging ligtas ka. Makakapagdahilan ka rin sa tatay mo. Sabihin mong, nagbakasyon ka lang sa amin. Sa totoo lang, nalito ako sa inakto noon ni Ate Bella, Sir Jupiter. Tutul siya sa pagiging pariwara ko. Kaya di ko inasahang susuportahan niya ako sa pasya kong magpalaglag. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong sinabihan si Sunny, pumayag din siya
at agad nga kaming bumiyahe papuntang Pampanga pagkatapos ng libing. Ang laki naman pala ng bahay ng amo mo, ate. Oo nga. Nahiya naman mansyon namin sa Marikina eh. Talaga bang hilot lang ang may-ari nito, ate? Ang hirap naman paniwalaan. Kilalang hilot si Sir Oscar. Pero marami rin siyang iba't ibang mga negosyo at meron din siya mga farm kaya yun. Kaya siya yumaman. Matutulungan ba talaga niya kami, ate? Magbabayad ako kahit magkano. Kakausapin ko lang si Sir. Papayag naman yon. Pero bago yon, umamin nga kayo sa akin. Bakit pa parang puntirya kayo ng aswang na nanggugulo sa lugar ni na tita? Hindi naman siguro, ate. Baka naamoy lang talaga niyang sanggol sa sinapunan ko. Di ganun eh. Masyado pang maliit yan. Ang karaniwang kinakain ng mga aswang ay 6 na buwan o higit pa. Ibig sabihin, talagang gusto ka lang niyang saktan. May galit yata yun sa'yo eh. Tapos, mukhang pamilyar pa siya kay Sunny. Ate, kung ano yung nasabi ko, yun na po yun. Oo, hinabol na kami ng asong-aswang na yun. Pero hindi namin alam kung bakit. Sigurado ba talaga kayo dyan? Mamaya may kasalanan pala kayo sa aswang na yun eh. Anong kasalanan naman ang pwede naming magawa sa isang aswang? Aba malay ko. Pero isipin niyo mga siraulo kayo eh. Baka may natarantado kayo kung sino tapos di nyo alam na aswang pala. Kung gano'n, paano nga naman namin malalaman kung may aswang na pala kaming naagrabyado? Isa pa, oo, mga pariwara kami. Pero hindi naman kami nananakit ng basta. Ewan ko lang ha. Siya, tara. Tara na sa loob. Pumasok po kami sa malaking bahay na yon. Sa sala pa lang ay kapansin-pansin ng kakaiba ang nagmamay-ari noon. Napakarami po kasing indoor plants sa mga dingding at sulok-sulok. May kakaibang mga nakadisplay din sa paligid. Diyan muna kayo. Pupuntahan ko lang si Sir Oscar sa kanyang kwarto. Sobrang kakaiba ng bahay na to, no? Oo nga eh. Halatang may kawirdohan ng may-ari. Leslie, ayos ka lang? Ha? Oo. Ayos lang ako. Medyo kabado lang. Kumalma ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Iniligid ko ang paningin sa sala. Napadako ang mga mata ko sa mga nakadisplay. May nakasabit na mga tansong medalyon, mga abstract painting at kung ano-ano pa. Pero wala akong makitang kahit isang imahe na may kinalaman sa relihiyon. Kaya naman di ko maiwasang kabahan ng bahagya. Naisip ko kasing baka kulto-kulto ang sinasabing Sir Oscar ni Ate Bella. Napukaw lang ang pansin ko nang umakyat mula sa hagdan si ate kasama ang may isang katandaang lalaki. Siguro nasa 60 years old na po ito, bagamat matikas pa rin ang tindig. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Magandang hapon po. Ikaw ba ang sinasabi ni Bella na magpapalaglag? Opo, sir. Ako nga po. Nung sandaling yon ay bigla kong nanlamig sa kaba. Napakalakas po kasi ng dating ni Sir Oscar, Sir Jupiter. Hindi po yung malakas ang dating kasi gwapo o matipuno, kundi siya yung tipo na mapapayuko ka talaga kapag kaharap mo. Napatayo kami noong una niya kaming binati ng magandang hapon, subalit pinaupo niya rin kami ulit. Tsaka doon naman siya umupo sa tapat namin. Iya, bakit mo nga ba naisip na magpalaglag? Kasi po, hindi pa po ako handa. Nagtanong, handa ka na bang magpalaglag? Sigurado ka ba talaga? Opo, sir. Sigurado na po. Sige. Pero
kailangan mong manatili ng mga ilang linggo rito sa pamamahay ko. Pinakamatagal na siguro, mga 2 buwan. Bakit naman po, sir? Magpapalaglag lang naman po, di ba? Ayoko kasing gawing masyadong biglaan. Ayokong biglain ang katawan ng isang babae. Mahirap na at baka mapano pa siya. Ayos lang pa sa inyo yon? Ayos lang po sa akin, sir. Kung ganon, ay doon katutuloy sa silid ng pinsan mo. Bella, ituro mo yun sa kanya. Kayong 2 binata naman ay hindi ko pipigilang dumalaw-dalaw kahit kailan ninyo gusto. Mabuti na rin yun bilang pagsuporta rito kay Leslie. Sige po, sir. Pero ayos lang po ba na bukas na kami umuwi? Gabi na po kasi. Pero walang problema. May isa pa namang bakanting silid dito sa bahay. Sir Jupiter, sadyang naging napakabuti po sa akin ni Sir Oscar. Noong gabing yun ay binigyan niya kami ng masaganang hapunan. Pagkatapos ay pinatulog niya kami sa kanyang bahay. Nang sumunod na araw naman ay umuwi na nga po muna sina Sunny at Jimmy. Ako naman ay pinainom ni Sir Oscar ng halamang gamot. Makakatulong daw yun sa pagpapalaglag. Kailangan kong inumin 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga at isa sa gabi. Mabilis na gumulong ang mga araw. Palagi kong iniinom ang halamang gamot na bigay ni Sir Oscar at sinusunod ko rin ang sinasabi niyang kainin ko. Pagkatapos ay halos araw-araw rin niyang hinihilot ang tiyan ko. Habang naroroon din ako sa mansyon ay tumutulong-tulong na rin ako sa iilang mga gawain gaya ng paglilinis at pagluluto. Nakakahiya naman kasi kung tumunganga lang ako doon. Napakabait naman nga kasi ni Sir Oscar sa akin. Ayoko namang maging abusada, subalit noong mag-iisang buwan na ako roon, may napapansin akong kakaiba sa katawan ko. Bagay na napansin din ni Sunny. Ang tagal niyo nakabalik dito Mahigit 1 linggo rin. Tsaka ba't di niyo dalang kotse mo, Sunny? Nagkasagutan kami ni Daddy. Pinalayas niya ako. Buti nga nakapag-withdraw pa ako ng pera eh. Ano ba kasing nangyari? Nalaman kasi ng daddy niya yung nangyaring sunog sa Rizal. May nakakakilala pala kasi sa atin na naroroon. Ayaw raw banggay ng daddy niya yung nagambala natin. Ayan na naman. Ano ba kasi talaga yung nagambala natin doon? Yun ba talaga yung... Tsaka natin pag-usapan yan. Nabibwisit ako pag naaalala ko si Daddy eh. Ikaw ba, Leslie? Kumusta ka na rito? Parang tumataba at lumulusog ka yata. Paano hindi lulusog? Palaging sariwa at masustansyang pagkain dito. Presko rin ang paligid ng mansyon. Kumusta na ba yung dinadala mo? Ha? Nandito ka nga para magpalaglag, di ba? Sasabihin na lang daw sa akin ni Sir Oscar kapag handa na ako. Hinahanda lang naman niyang katawan ko para hindi ako mapanok kapag isinagawa niyang proseso. Sa totoo lang, iba nang hinala ko Leslie. Hinala? Una, nakakapagtakang suportado ng pinsan mo ang pagpapalaglag mo. Siya pa mismong nagrekomenda ng hilot. Ikalawa, ayun nga, at lumulusog ka pang lalo. Medyo mabilis kang lumaki ang tiyan mo eh. Nasa 3 buwan pa lang naman yan Diretsuhin mo na nga ako, Sunny. Ano bang iniisip mo? Hindi kaya wala talaga silang balak na tulungan kang magpalaglag? Baka niloloko lang nila tayo. Hindi malabo yan, tol. Mukhang mabuting tao kasi talaga yung si Sir Oscar eh. Wala sa itsura niyang ganitong gawain. Ganito na lang. Sabihin mo kay Ate Bella mo, nasasama ka na sa akin. Sabihin mo na may nahanap na akong ibang makakatulong sa atin para magpalaglag. Habang tumatagal kasi to, lalo tayong nalalagay sa alanganin eh. Lagpas 3 buwan na yung tiyan mo. Mahirap na yung kunin ang hindi ka napapano. Kung sa bagay. Sige, kakausapin ko si ate bukas ng umaga. Tsitsyempo lang ako.
Naging magulo ang isip ko noon, Sir Jupiter. Sa sobrang pagkakomportable ko kasi kina Sir Oscar, di ko na namamalayang naisasantabi na pala ng isip ko ang tungkol sa pagpapalaglag. Kaya naman hindi ko makuhang sabihin agad kay Ate Bella ang hinala ni Sunny. Noong gabing yon ay doon naghapunan sina Sunny at Jimmy, Sir Jupiter. Doon din sila matutulog. Lingid sa kaalaman ko, simula na pala yon ng pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Ayos na ba kayo dyan, Sunny? Oo, ayos lang kami rito. Magpahinga ka na ron. Basta bukas, sabihin mo na kay Ate Bella ang hinala natin. Sige, baka nga. Baka nga masabi ko na ngayong gabi kapag lumakas-lakas ang loob ko. Mas mabuti kung ganun. Leslie, pinapatawag kayo ni Sir Oscar. Pumunta raw kayong tatlo sa may sala. Ha? Anong meron? At bakit hindi maguhid ang itsura mo? Huwag ka na lang magtanong. Basta, dali na kayo. Taranta kaming sumunod ni na Jimmy at Sunny kay Ate Bella. Dumiretso kami sa may sala. Doon ay nadatnan nga po namin si Sir Oscar. Nakatayo at pasilip-silip sa bintana. May hawak na itak. Sir, ano pong problema? Sunny, mukhang may nakasunod sa inyo habang papunta kayo rito. Nakasunod? Ano pong... May kumakatok. Huwag ninyong bubuksan ang pinto. Sino yan? Sino po ba yan, sir? Sino yan? Walang sumasagot. Teka, parang nangyari na to sa atin dati ah. Sino ka sabi? Pagsisisihan mo kapag kumato ka ulit nang di sumasagot. Sino ka? Matigas ka talaga, ha? Natigilan kaming lahat nang biglang hinagis ni Sir Oscar ang hawak ng itak. Bumaon yun sa pinto. Pagkatapos ay may narinig kaming karimari-marim na halimaw mula sa labas. Animoy may tinamaan ng itak na naroroon at yun mismo ang kumakatok. Anong tunog yun? Parang sigaw ng mabangis na hayop. Hiyaw ng isang aswang. Mukhang marami sila. Teka po, sir. Yung mga yan po bang sinasabi ninyong sumunod sa amin? Sila nga. Nakaharap ninyo na ba sila dati? Sir, isa lang pong nakaharap namin. Yung pong pumatay sa tiyahin ni Leslie. Muntik na rin po niyang biktimahin si Leslie mismo. Buti na itakbo agad namin palayo. Sigurado ba kayo dyan? Bakit hindi bababa sa liba ang nararamdaman ko sa labas? Totoo pong sinasabi nila, sir. Isa lang po talaga nakaharap namin doon. Hindi maganda ang kutob ko dito. Mukhang naghahanap talaga sila ng daan papasok. Ano nang gagawin natin? Baka mapasok nila tayo rito. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila basta mapapasok ang pamamahay ko. Balot ng pagultra ang paligid. Mahirapan muna sila bago nila magawa yon. Sa pinto na naman ang kumakalabog. Baka mawasak na yan, sir. Basta ano ba na mangyari? Kahit masira pa nila yung pinto, huwag na huwag kayong lalabas. Maliwanag. Manatili lang kayo rito sa loob para hindi nila kayo malapitan. Nagpatuloy ang pangangalabog ng mga aswang sa buong bahay. May nangangalampag sa pinto, may kumakaluskos sa bubong at may sumasapak din sa mga dingding. Abot-abot na ang kilabot ko noon lalo na at nakikita kong mawawasak na ang pinto. Hanggang sa nakita ko na lang na binunot ni Sir Oscar ang nakabaon niyang itak sa likod ng pinto. Itigil ninyo na kasi kung ano bang binabalak ninyo. Dahil kung hindi, talagang uubusin ko kayo. Ayaw pa rin nilang tumigil. Masisira na yung pinto. Kapag nasira yung pito, umatras lang kayo ng konti. Lalabas ako at kakalabanin ko yung mga yan. Pero sir, mga halimaw yan.
Paano niyo sila kakalabanin? Huwag kang mangamba, iyo. Akong bahala doon. Ayan na. Kumanda ka. Ngayon, lagot ka sa akin! Yaw! Nang mabuksan ng sapilitan ng pinto ay nakita namin sa labas ang isang kasumpa-sumpang nilalang, Sir Jupiter. Kung tutuusin ay tao pa rin naman po yun pero sobrang kulubot ng balat sa buong katawan. Kaliskisin na nga po kung titignan. Kapansin-pansin din ang napakapupula nitong mga mata at naglalaway na bungangang may napakatatalim na mga ngipin. Inambahan yon ng taga ni Sir Oscar subalit mabilis iyong nakalundag pabalik ng bakuran. Gayunpaman ay hinabol pa rin ito ng itak ni Sir Oscar. Ang kaso, may isa pang halimaw na biglang lumitaw mula sa isang dako ng bakuran. Agad nitong inambahan ng matatalas niyang mga kuko ang lalaki, subalit nagulantang na lang kami nang umiwas ng napakabilis si Sir Oscar tsaka sinuntok ang dibdib ng halimaw. Tumalsik ang aswang ng napakalayo. Ang bangis! Napakalakas nun! Napaka-imposible nun. Paano naging ganyan kalakas ang isang matanda? Huwag na lang kayo magtanong. Magtiwala lang kayo kay Sir. Kaya niya yan. Hindi nga ate. Ano bang meron kay Sir Oscar? Hindi na pang taong kinikilos niya eh. Nagagawa niya makipagsabayan sa mga limaw. Mag-iingat kayo! Pasok sa loob! Pumasok kayo kahit sa kwarto! Bilis! Kumilos na tayo. Sundin na lang natin ang sinasabi ni Sir. Pero Ate Bella, hindi natin siya pwedeng iwan na lang ng basta. Baka... Hindi! Sunod kaming nagulantang nang bigla na lang may humablot sa braso ni Jimmy, Sir Jupiter. Siya po kasi ang pinakamalapit sa pinto noon, kaya siya ang unang nalapitan ng aswang mula sa labas. Noon ay hindi na napigil ang mga sarili namin. Tuloy-tuloy kaming lumabas papuntang bakuran para habulin ang kumuha sa kaibigan namin. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko magpamatay! Saklolo! Saklolo! Ibalik mo ang binatang dyan ngayon din! Hindi maaari ang tingero! Bilang lalaking to, pambayad sa kanilang pagkakautang sa amin! At huwag kang mag-alala, hindi pa ito ang huli! Hindi pa sila bayad! Hindi! 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 Jimmy! Hindi! Ibalik tong kaibigan namin! Jimmy! Jimmy! Sir, wala na ba tayong magagawa para mailigtas si Jimmy? Hindi niyo ba kayang habulin ang mga halimaw na yon? Alaganin, dahil hindi ko alam ang totoong pakay nila. Para lang ako lumalaban ng hindi nag-iisip. Sir, ano pong... Kailangan niyo magsabi sa akin ng totoo. Anong kasalanan niyo sa mga aswang na yon? Ramdam kong may personal na pakay sila sa inyo. Personal ang galit nila sa inyo. Ang tanong, bakit? Sir, wala naman po kaming ginagawang masama sa kanila. Hindi nyo talaga naiintindihan ang sitwasyon. Hanggat hindi kayo umaamin, mananatili kayo sa bingit ng panganib. Sa ngayon, malabo na mailigtas ng buhay si Jimmy. Pero mas lalo yung magiging imposible kung hindi kayo magsasalita. Kailangan nyo linawin sa amin ang mga bagay-bagay. Kami pang kailangang maging malinaw? Ay napakalabo nga rin naman ang kinikilos ninyo eh. Andito kami para ipalaglag ang dinadala ni Leslie. Tapos, pinapalusog ninyo siya. Ano ba talagang balak ninyo, sir? Sunny, huwag kang magsalita ng ganyan. Maayos na tinanggap si Leslie dito. Maayos ang kanyang pahinga't pagkain. Hindi siya hinahayaang mapagod ng husto. Hindi ka ba masaya para sa kanya nun? Hindi nga po kasi yun ang pinunta namin dito. Sunny, huminahon ko muna. May iba pang problema na kailangan nating unahin. Tira na muna sa loob. Baka biglang bumalik ang mga yan. Bumalik kami sa loob ng bahay ni Sir Oscar. Niremedyohan niya muna ang nasirang pinto para hindi ito basta mabuksan. Pagkatapos ay kinausap na niya kami ni Sunny.
Aaminin ko sa inyong dalawa. Tama ang hinala ninyo. Wala talaga akong balak na maipalaglag ang pinagbubuntis mo, Leslie. Isa kong hilot. Ayokong gamitin ang kakayahan ko sa baluktot na pamamaraan. Kung ganon, bakit hindi nyo na lang kami tinanggihan sa simula pa lang? Para nakapaghanap na kami ng iba. Pinapahirapan nyo pa kami. Yun ay dahil ito ang mas tamang gawin. Una nga noong ay pinakausapan ako ni Bella na tulungan ang pinsan niya. Nang marinig ko ang kwento, hindi na ako nagdalawang isip. Ang isip ko ganito: kung talagang hindi pa kayo handang maging mga magulang, aampunin ko na lang ang bata paglabas niya. Basta huwag ninyo lang siyang ipalaglag. Ayos na ba sa inyo yon? Sir Oscar, Napakatindi ng pagkakalihis ng inyong landas, mga anak. Huwag ninyo nang dagdagan ang mga kasalanan ninyo. Ngayon nga ay nadagit pa ng aswang ang kaibigan ninyo dahil sa kagagawa ninyo rin. Nakakapi ko ng tinatakbo ng usapang to eh. Sunny? Hoy, Sunny, saan ka pupunta? Hoy! Nilingon ko sina Ate Bella at Sir Oscar. Sila mismo ang nagsabing kausapin ko muna ang kasintahan ko. Pagkatapos ay sinundan ko nga si Sunny sa kwartong tutuluyan nila dapat ni Jimmy. Sunny, ba't ka naman bigla nag-walkout ng ganon? Eh nakakapi ko ng pangangatwiran nila eh. Pinapangunahan nila ang pasya natin. Hindi mo ba gusto yung naisip na plano ni Sir Oscar? Naampunin na lang niya tong bata? Pahigang isilang yan? Oo, aampunin. Pero magkakaroon ng problema sa buhay mo paglaon. Sa akin, ayoko ng ganun. Eh ano nang plano mo ngayon? Bukas na bukas, pag sikat ng araw aalis na tayo. Palihim tayong sisibat. Hindi tayo magpapaalam. Kasi siguradong hindi sila papayag ng ganun na lang. Banal-banalan yung mga yan eh. Eh, si Jimmy. Di ko pa sigurado. Pero lalapit siguro ako sa iba pa nating mga tropa. Hihingi ako ng baka para tugisin yung mga halimaw na yan. Aalamin ko rin kung paano manghuli ng aswang. Kung sakali bang hindi natin maililigtas ng buhay si Jimmy, at least man lang, maiganti natin siya. Tuliro akong lumabas ng kwartong kinalalagyan ni Sunny noon. Hindi ko na po kasi talaga maintindihan ang sarili ko. Oo, gusto kong magpalaglag, pero ayaw ng damdamin ko. Kapag iniisip ko ang pasyang yon, para bang may kirot sa puso ko. Kaya naman nang bumalik ako kina Sir Oscar ay sinabi ko na lang na pag-iisipan muna namin ni Sunny ang alok ng mayamang matanda. Hindi ko rin kayo mapipilit na magdesisyon agad. Sana lang ay gabayaan ni Bathala ang inyong mga isip at damdamin niya. Sana nga po, sir. O siya, magpahinga ka na muna ngayon. Ayos lang po ba, sir? Na dun muna ako matulog sa kwarto ni Sunny. Medyo nag-aalala kasi talaga kami kay Jimmy. Walang problema. Bumalik ako sa kwartong kinaroroonan ng kasintahan ko. Doon nga po ako humiga sa kanyang tabi. Ang kaso, hindi ako makatulog kahit naghihilig na si Sunny. Hindi mawala sa isip ko ang mga mangyayari kinabukasan. Ano, Leslie? Handa ka na? Papasikat ng araw. Siguro naman, tulog pa si Sir Oscar at Ate Bella ngayon. Handa na ako, Sunny. Buyahan mo na yung mga gamit mo sa kwarto ni Ate Bella. Ang mahalaga, makaalis na tayo ngayon. Bumangon ako na may balot ng kaba at pangamba sa gagawin namin. Sinadya naming lumabas noong pasikat na ang araw kasi nasa isip naming wala nang aswang sa mga oras na yon. Bilisan pa natin, Leslie. Pero mag-iingat ka, ha? Baka mapano ka. Oo, Sunny. Pero mahirap pala itong walang sasakyan.
Ang layo pala ng highway mula sa bahay. Basta focus ka lang sa paglalakad natin. Huwag mo masyadong isipin para hindi ka mapagod. Ano yun? May kung sino sa unahan. Hindi. Paano? Sir Jupiter, natigilan kami ng lumakad ilang metro sa harap namin ng lalaking bulag ang isang mata. Nakakaloko ang ngiti nito, animoy kinukutsa kami. Mabuti naman at nagpakatanga kayo. Lumabas kayo sa bahay ng antingerong yon? Akala ninyo siguro umalis na kami ngayong araw na ito? Ano ba kasing kailangan mo sa amin? Tigilan mo na kami! Hindi pa rin ba palinaw sa inyo? Sinusundan ko kayo para maningil! Magkano ba kasing kailangan mo? At nang mabayaran ko na! Nakakatawa ka namang kutong lupa ka. Isang tipikal na mayamang iniisip na sa salapi tumatakbo ang mundo. Sabihin mo na! Anong kailangan ninyo? 2 buhay. Para sa buhay ng 2 anak ko na natusta sa sunog na sinimulan ninyo. Bayad ang isa. Ngayon, sino kaya sa inyo ang kukunin namin? Hindi na maganda to. Leslie! Tumakbo ka pabalik sa bahay ni Sir Oscar! Pero Sunny... Bilisan mo na! Takbo na! Huli kong nakita ang pagbunot ni Sunny sa kanyang balisong bago ako tumalikod at tumakbo. Noon din po ay narinig ko na naman ang karimari-marim na hiyaw ng isang halimaw. Sinundan yun ng boses ni Sunny. Sumisigaw ang kasintahan ko na animoy sinusugod ang aswang. Panginoon, alam kong hindi ako paladasal. Alam kong makasalanan ako. Pero pakiusap, iligtas niyo ako. Tulungan niyo kami. Saan ka pupunta, buntis? Hindi. Diyos ko, isa pang halimaw. Hindi ka magkakatakas. Amin na yung bata sa sinapupunan mo! Hindi! Tulong! Tulungan niyo kami ng anak ko! Saklala! Mamamatay ka! Leslie! Hindi! Layuan mo siyang impakta ka! Yay! Dito! Ang akala ko po talaga ay katapusan ko na noon, Sir Jupiter. Mabuti na lang at biglang dumating sina Ate Bella at Sir Oscar. Biglang sinipa ng matandang lalaki ang aswang sa tagiliran. Agad-agad ay tumalsik ng ilang metro ang halimaw. Sa muli ay isang imposibleng sipa na naman ang pinakawalan ng mayamang hilot. Leslie, ayos ka lang? Ano ba kasing naisip niyo tumakas kayo? Ate, patawarin mo ako, ate. Ate Bella. Bella, ilayo mo muna si Leslie rito. Ako nang bahala sa mga halimaw na to. Tumigil ka na! Pakialam merong antingero! Hindi maganda to. Napakarami nila. Bella, halika kayo sa likod ko. Dumikit nga po kami sa likod ni Sir Oscar, Sir Jupiter. Kita kasi naming napakarami ng mga aswang sa paligid. Sa tansya ko siguro nasa mahigit 10 na ang mga yun. Animoy bigla kaming nalagay sa gitna ng isang malaking bitag. Sir, anong gagawin natin? Opo, malakas kayo pero hindi pa rin nyo kakayanin kung ganyan sila karami. Alam ko, Bella. Pero wala tayo magagawa. Kailangan pa rin nating harapin ang mga yan. Pakawalan mo ako! Ano ba? Hayop ka! Pakawalan mo ako! Antingero! Isuko mo na sa amin ang babaeng buntis! At hindi na kami manggugulo! Nandito lang kami para maningil! Wala na kaming ibang pakay! Teka! Hindi pwede yun! Akala
Akala ko ba dalawa lang kailangan ninyo? Nakuha ninyo na si Jimmy! Pwede nyo na akong kunin! Kaya pakiusap lang! Huwag na maging ako! Sunny, Saktan mo ang maging ako! At hindi kita mapapatawad, demonyo ka! Kung ganon, ay mas maganda palang saktan itong mag-ina mo, ha, Totoy? Nang maramdaman mo naman ang sakit ang mawala ng mahal sa buhay! Tahimik kaming naninirahan sa baryo. Hindi kami kumakain o nananakit ng tao. Pero anong ginawa ninyo? Ano? Pinatay ninyo ang dalawang anak ko! Kung may mga demonyo man dito, hindi kami yon, kundi kayo! Eh, teka, sandali lang pare. Kung gano'n ay kailangan ninyo rin maging patas. Kung dalawang alang naman ang namatay sa inyo, eh bakit kailangan ninyo pang dagdagan ang kukunin sa inyong pagkikante? Manahimik ka, Antingiro! Wala kang alam. Pagod na akong maging mabait. Ngayon, gagawin namin ang gusto namin. Hindi na talaga ito maganda. Leslie, suotin mo ito. ano po yan, Sir Oscar? Mutya ng pagil ng toro. Yan ang nagbibigay iba yung lakas sa akin. Pero sa ngayon, mas kailangan mo yan bilang proteksyon. Eh paano po kayo, sir? Wala na kayong magagamit. Hindi sa ganon. Ipinapahiram ko lang yan, Leslie, ngayon. Kaya naman hindi mawawala ang bisa niyan sa katawan ko. Gayon! Kung ayaw mo talagang paawan, wala na akong magagawa! Yay ka! Sugod mga kasama! Noon din po ay nagkagulo sa harap namin ni Ate Bella, Sir Jupiter. Hindi ko halos mapaniwala ang makakasaksi ako ng ganun kalala, kabrutal at katinding labanan sa buong buhay ko. Pagmumukhain nung simpleng larong bata ang mga rayot na kinasangkutan namin ni Sunny dati. Napakabilis at napakalakas ng kilos ng mayamang hilot. Sabay-sabay na sumusugod sa kanya ang mga aswang, ngunit nagagawa niya silang harapin lahat. Oo, natatamaan din siya ng mga kalmot pero hindi naman ganoon kalalim. Pero siya, nagagawa niyang makapatay ng mga aswang gamit ang kanyang itak. May ilang halimaw rin na nagtangkang sumugod sa amin ni Ate Bella, ngunit katakatakang hindi sila makalapit. Naisip kong protektado nga talaga kami ng sinasabing mutya ni Sir Oscar. Ano na? Papalag pa kayo? Pisit kang tawa ka! Pisit ka! Sige na, lumayas na kayo rito at huwag na kayong babalik! Noon din ay nagsiatrasan ang mga aswang palayo. Binitbit din nila ang mga bangkay ng mga napatay nilang kasamahan. Subalit nang mapalingon ako sa isang dako ay halos kumalas ang kaluluwa ko nang makita si Sunny. Duguan at butas ang dibdib. Sunny! Sunny, hindi! Gumising ka, Sunny! Sunny naman bakit mo kami iniwan? Akala ko ba kinilala mo na kami mag-ina mo? Bakit ngayon pa? Sunny! Sunny! Inalalayan ako ni na Sir Oscar at Ate Bella pabalik sa malaking bahay. Si Sir Oscar din ang nag-asikaso para maiuwi ang bangkay ni Sunny sa kanyang pamilya. Gumawa na lamang si Sir Oscar ng kwento na may nakaengkwentrong masamang grupo ng gang si Sunny. Kaya niya sinapit ang ganun.
Leslie, kumusta ang pakiramdam mo ngayong araw? Maayos naman po ate. Nakatulog naman ako ng mahimbing. Handa ka na ba? Opo, handa na ako. Kakausapin ko na si tatay. Aaminin ko na sa kanyang buntis ako. O siya, sige na. Pumunta ka na sa kusina at na makapag-agahan ka na. Pagkatapos, pagbihis ka na. Aalis tayo agad para hindi tayo gabihin sa daan. Sasama raw sa atin si Sir. Ha? Sasama si Sir Oscar? Oo. Kaya bilis-bilisan mo na dyan. Ako naman po ay umuwi sa amin, sa bahay namin ni tatay. Sinamahan din ako ni na Ate Bella at Sir Oscar. Doon ay pinaliwanag naming buntis nga ako. Gaya ng inaasahan ko ay galit na galit sa akin si tatay, lalo na nang nalaman niyang binalak kong magpalaglag. Pero wag ka. Si tatay rin ang numero 1 tagapangalaga ko hanggang sa mga panganak ako. Doon ko naisip na siguro nga ay na-misinterpret ko lang talaga si tatay dati dahil pariwara ang buhay ko. Wala pala talaga siyang ibang iniisip kundi ang ikabubuti ko. Simula noon, umayos din po ang takbo ng buhay ko. Mas pinili ko ng maging malapit sa simbahan at sa Panginoon. Hindi na rin ako nag-asawa kasi masaya na ako sa piling ng anak ko. Halos taon-taon pa rin kaming dumadalaw kina Sir Oscar kapag bakasyon. Kaya naman napalapit na sa kanya ang anak kong si Sunny. At balak rin ng matanda na sa kanya ipamanap ang mutya ng pangil ng toro.